Grabe mga Jinyo, sa 6 na ektaryang lupa ay merong 80 tao na nagsasaka. Wow! Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Ito na nga pala siguro yung last video na makikita nyo na video dito sa Mindoro dahil pauwi na rin nga si na Mother. Anyways, for today nga ay masasaksihan ni Mother ang pagsasaka dito kina Tito Bobby dahil sakto yung family nga niya ay magpapatanim na daw ng palay dito sa kanilang lupa. Grabe, sobrang aga mag-umpisa talaga ng mga tao dito as in tingnan nyo halos wala pa ka talagang araw pero umpisa na nga sila sa kanya-kanya mga gawa. Yung nakikita nyo nga pala kanina ay nililinyahan nga daw pala yung pinakapagtataniman ng palay para nga daw tuwid yung pagkakatanim. Hindi lang rin nga pala yung mga magsasaka yung maaga mag-umpisa dito kundi pati na rin nga si Tito Bobby at tingnan nyo nga naman wala pang araw pero natapos na agad niyang linisan etong si McQueen. Sabi ko naman sa inyo basta andito ka na Tito Bobby hindi mo talaga mahalatang galing Mindoro si McQueen dahil napakalinis niya and maputik talaga madalas dito sa may Mindoro. Anyways, maya-maya pa ay nag-umpisa na rin niyang magdatingan ng mga personality. Bale, makikita niyo rin nga pala dito na unti-unti na talagang dumadami yung mga tao na magtatrabaho dito sa palayan. Alam niyo ba, kahit ako nagulat din nung ikikwento sa akin ni Mother kasi etong palayan daw ng pamilya ni Tito Bobby ay 6 hectares. Grabe, imagine nyo yung 6 na ektaryang palayan. Diyos ko, talagang sobrang tindi at sobrang laki at sobrang dami talaga ng trabaho dito. Pero kinakaya talaga ng mga farmers kaya saludo talaga tayo sa mga magsasaka. Anyways, ito nga daw yung unang step. Gaya ng sabi ko, yung 6 na ektarya na yan ay nililinyahan nga po yan para ma-make sure na tuwid ang pagkakatanim. Habang nagkatrabaho naman dyan, yung mga naglilinya ay nagdadatingan naman na dito. Yung mga kung sagtuwagin nga nila ay magtatalo. Sabi nga ni Mother, ang nagtatalok daw ay parang siya talaga ay nagtatanim-tanim ng mga palay at hito nga si Kuya dala-dala na rin nga niya yung palay na itatanim. Ang kwela rin nga ni Kuya dyan dahil nakikipagkulitan siya kay Mother dahil nga makikita rin daw siya sa camera sa wakas. Panoorin nyo na lang. Kasama po ba, Ninong? Pwede ba kang sumama diyan? Ako naman ang mag-spray. Pwede naman o. Ay wala yata mag-sprayan. Panoorin nyo na po lang po sa aming page. Ay, napapanood. Dumadam yun. Talaga salamat po. O, diba si Kuya nga ay talaga nagpresenta pa na mag-spray nga daw dito para makita rin daw siya sa camera kasi napapanood niya rin nga daw tayo. Nakakatuwa rin naman talaga ang kabaitan ng mga tao dito. Anyways, ayun na nga si Kuya. Bali, naghahagis-hagis na nga siya dyan ng mga tumpok-tumpok na mga palay na yan. Para nga po yan mamaya ay ready nang ilagay nung mga magtatalo. Kumbaga parang hinahagis-hagis yan sa iba't ibang parts. Tapos dyan na nga lang kukuhanin ng mga magtatalok mamaya. At legit na inihahagis talaga yan guys para kumalat nga po yan sa iba't ibang parte ng palayan, lalo nang napakalaki ng palayan na ito. Maya-maya pa nga heto talagang pila na ang mga tao kasi alam nyo ba nasa 80 o 80 tao po ang kailangan para dito sa 6 na ektarya na lupain na to. Tapos per ektarya nga daw ay nasa 8,000 to 9,000 pesos yung bayad. Kaya naman yung mga magsasaka dyan or yung mga magtatalok dyan ay nasa sa kanila na nga talaga yung paghahati-hati. Dito naman tayo sa palay na itatanim dahil alam nyo ba etong palay daw na itinatanim or pinatatanim ng family ni Tito Bobby hindi yung mga normal na palay. Ito nga daw kasi yung kung tawagin ay hybrid na palay kaya naman iba rin talaga yung way ng pagtatanim nito kaysa doon sa mga na normal na palay. Although syempre same pa rin yung procedures pero mas kailangan nga daw ay maayos talaga yung pagtatanim dito or mabusisi. Alam niyo ba sobrang natawa rin nga ako kay Mother nito kasi tinatanong ko kung anong ginagawa dyan. Yung parang tinatanggal nga po yung pinaka parang kasama yung lupa para kasama rin yung kanyang pinaka mga ugat-ugat. Basta sabi nga ni Mother tawag nga daw dyan ay nilalaplap. O diba? Napakasama naman pakinggan pero wala tayong magagawa dahil yun nga daw yung tawag nila dyan. Ito si Mother nga for the try pa talaga siyang pumunta dyan medyo madulas pa naman daw yan kahit matigas pero go lang. Sayang nga lang at hindi siya talaga nagdagasa. Kung nagdagasa siya dyan mas maganda sana yung content natin. Ay charis lang. Anyways, maya-maya pa nag-umpisa na nga finally ang pagtatalok ng 80 tao at hayan, talagang for the go na sila dyan. Pero alam nyo ba, hindi basta-basta yung paglalagay niyang palay. Dahil yung ganitong hybrid na palay nga daw, ito yung sinasabi ko guys na iba sa pagtatanim kesa sa normal. Dahil kapag hybrid daw ay kailangan 2 hanggang 3 butil nga lang daw yung pwede mong ilagay. Hindi nga siya gaya nung normal na palay na kahit gano'ng kakapal yung ilagay mo or itanim mo dyan ay carry lang. Eto, kailangan talaga manipis-nipis, mga 2 hanggang 3 nga lang.
talagang mabusisi. Hindi rin daw kasi talaga gaganda yung palay gaano kapag ganun nga po, mas makakapal yung pagkakatanim when it comes to hybrid. Nag-uumpisa na rin nga yung iba, tapos yung iba ay nagsisidatingan pa rin nga nung time na to. At tingnan nyo talaga napakasisipag nila. Imagine nyo, maghapon talaga silang nakayuko dyan hanggang sa matapos nila yung ginagawa nila. Sabi ko nga, legit pala talaga yung kanta na magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Kasi tingnan nyo lahat talaga sila dyan at nakayuko ay talagang napakasakit nga niyan sa likod. Pero nakakatuwa dahil nagagawa pa rin talaga nilang magtawanan dahil alam nyo ba, gusto rin talaga nila yung ginagawa nila. Kahit napakasimple lang ng buhay dito ay napakasaya Hindi rin. pa naman kayo nagsisimula. Hindi pa naman kayo. Hoy, bawal na nakaunat, may camera. Yun rin nga talaga nakakatuwa sa mga ganitong probinsya, lalo nga sa mga ganitong bukid at lalong-lalo na dito sa Mindoro. Naalala ko nga nung mga bata pa kami, talagang tuwang-tuwa kami tuwing bakasyon dahil makakauwi kami ng Mindoro dahil napakasimple man ang buhay dito ay talagang napakasaya rin. High respect rin nga pala sa lahat ng mga magsasaka kasi grabe, hindi rin talaga madali yung trabaho nila pero pinupush nila yan. At syempre, wala tayong kakaining bigas kung hindi dahil sa kanila. Kaya naman minsan nakakalungkot lang isipin na nane-neglect na rin talaga at napapabayaan yung mga magsasaka natin kasi yung ibang taon din nila naisip kung gaano ba kahalaga ang mga magsasaka. Imagine nyo sa hirap ng ginagawa nila ng pagbubukid pero grabe, maliit lang din talaga yung kitaan sa mga ganito. Pero pinupush nila dahil sa ganitong probinsya ay wala ka rin naman talagang basta-basta makukuhang trabaho at mahirap rin naman kung makikipagsapalaran ka sa ibang mga lugar pa. Anyway, sumakit rin nga pala si na mother dito sa medyo mataas na lugar para maipakita sa inyo kung gaano kalawak pa po yung lalagyan nila ng mga palay. Diyos ko, talagang baka nga kailangan pa ng 2 araw dyan. Pero sa sipag naman ng mga to, baka 1 araw lang ay carry na. Nakakatuwa lang rin nga na ganitong nagkaroon ako ng chance na ma-witness rin kung paano ba talaga yung pagpapalay. Kasi sa tinagal-tagal na nga namin nagbabakasyon sa Mindoro, ngayon pa lang rin talaga ako nakakita ng buong process niya.